Hi guys, this is Alaya Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, sign na mabait ang amo mo dito sa Hong Kong. So ito yung mga sign na nasa matinong amo ka, nasa tamang amo ka. So nang una is, sabihin na nating mapagbigay, ganyan. Pag may mga okasyon, katulad ng Chinese New Year, birthday mo, may Christmas, may pabigay sila, ganyan. Pangalawa is nakakonek ka sa wifi. Pangatlo is hindi nagpapiano, yung nagaganyan-ganyan sa mga cabinet. Pang-apat is pag nakita kanilang nakaupo is okay lang sa kanila. Yung iba kasi ayaw nila na yung katulong nila nakaupo. Gusto nila sulitin yung bawat oras na nagtatrabaho ka or bayad ka. So pang-lima is hindi ikaw yung pinapamalengke. Ayan, sila yung namamalengke. Katulad sa akin, yung amo ko yung namamalengke. And hindi ako yung nagde-decide kung ano yung lulutuin. Siya yung nagsasabi kung ano yung lulutuin. Tapos, always nag-good morning. Kahit 2 years na ako dito, mahigit is ganun pa din kami. May galang pa din sa isa't isa. Nag-good morning pa rin. Ayan. Next is, kung ano yung pagkain sa ref is pwede mong kainin. Yan yung hindi allowed sa amo ko. Kasi dito, ako na mismo yung nagsabi sa sarili ko and nakasulat din yan sa papel na huwag kang mangialam sa pagkain ng amo mo. So, hanggat hindi binibigay sa akin, hindi ko pinapakialaman. Ayoko kasi nahanapin tapos wala akong maisagot kasi kinain ko. And yung pagkain nila dito, kasi kuripot yung amo kong babae, bilang yan. Alam niya kung ano yung nasa ref. So, pag ginalaw mo yan dyan, halimbawa ipaluto niya yan, tas wala na kasi kinain mo, di magkakaroon ng problema kasi wala na siyang wala na silang ulamin, kaya hindi ko pinapakialaman kasi budget lang yan. Ayan, next is sign na mabait yung amo mo is pag may emergency ka, pwede ka nilang pauwiin or ganyan. Katulad sa akin, nakauwi ako nung namatay yung ate ko, tapos sabi nga ng pinsan ko, ginawa ko lang daw na parang Negros lang, Manila to Negros yung Hong Kong, kasi nga umuwi ako nung March, tapos July umuwi ako ng Bisaya. So, nagulat yung pinsan ko na parang sabi niya, oh, parang ginawa mo lang na ano yan bakasyon Sabi niya ganun, parang ginawa ko lang daw na probinsya yung Hong Kong. So, nagulat kasi sila, kakauwi ko lang, tapos umuwi na naman ako. Ang ano ko kasi is emergency yung nakaraan, tapos ngayon, ito, bakasyon ko talaga to para sa pamilya ko. Ayan, next is maano mo na mabait yung amo mo kapag hindi naninigaw. Ayan. Yan yung pinaka-ayoko. And nasaksihan ko yan. Ewan ko kung nakwento ko na sa vlog ko na isa. Kasi dalawa yung vlog ko kaninang hapon. Tas ngayon. Nandun kami sa bahay ng matatanda. Sama ko yung bata. Naglalaro kami. Nandun yung amo ko. So, biglang ginanon, kinatok ng matandang lalaki yung glass. Tapos tinawag niya yung katulong nila na Indonesian, yung nagbigay sa akin ng gamot ngayon. Tinawag niya, tapos sigaw na agad. Pinagalitan niya, bakit hindi mo nilinisan tong isda? Tapos basta galit na galit siya na nakasigaw talaga, as in, yung pinapahiya niya talaga sa talaga, buti na lang kamo, hindi ako nakakaintindi ng ng Chinese. Ang ginawa ko na lang, yumuko na lang ako kunwari. Pero nasa bata yung ko, kunwari nag-uusap kami, pero yung tenga ko nandun sa nila. Tapos nagtanong yung matandang babae kung bakit. Sabi niya yung isda kasi hindi niya nilinisan. Sabi niya ganun. Ang may kasalanan pala yung matandang babae kasi yung katulong umalis ng bahay kasi umiyak yung katulong sa labas Tapos nag-chat ako sa kanya nung gabi, nagpasalamat ako kasi binigyan niya ako ng gamot. Tapos sabi ko, bakit pinagalitan ka kanina? Dahil lang sa isda. Sabi niya kasi hindi ko naman alam na may isda. Umalis kasi ako. Pumunta ako sa labas. Ayan, inutusan nila ako. Tapos, pagbalik ko, wala na. Wala naman sinabi na may isda na binili. Kasi, hindi naman siya bumili kanina. Tapos, nung hapon pala bumili, wala na siya. Tapos, hindi sinabi ng matandang babae na nandun naman siya sa bahay. Kaya, wala akong nilinisan kasi wala naman silang sinabi. Tapos, biglang, ito na, nangyari na. Pinagalitan na ako na hindi ko naman alam na may isda pala doon. So, ang may kasalanan pala yung matandang babae. Ang pambawi ng matandang babae, kasi nagsabi yung Indo sa akin, sabi niya, salamat pala binigyan mo ko ng longgan. Sabi ko, hindi kita binigyan ng prutas. Sabi ko ganun, baka yung amo mong babae yan, kasi nga may kasalanan siya sa'yo.
pinahamak ka niya, sabi kong ganun. Sabi niya, ano na talaga, nagtitimpi na ako dito, may papel na siya para sa termination, inaantay niya na lang na mapuno siya, na madrain siya, na mapagod siya, at ipapasa niya na yun. Kasi 5 months na siya dyan eh, nahirapan siya. Tapos buti na lang kamo, natapos niya na bayaran yung ano niya, yung bayaran niya sa agency. Buti kamo, 4 months lang niya binayaran kasi malaki yung hulog niya. Parang 3,000 ata yung hinuhulog niya mahigit doon sa Indo na agency, kaya mabilis siya matapos, 4 months na lang. So natapos niya na, so naka 5 months may ano na. Tapos sabi niya, antayin ko lang, sinumbong ko na sa asawa ko yung nangyari kanina, ay pinapauwi na ako. May papel na siya para sa termination, naantay niya na lang. Kaya dapat yung mga amo talaga, pahalagahan nila yung katulong nila. Lalo tong mga matatanda, wala naman silang pera guys. As in, wala silang pera. Hindi sila ganun kayaman. Wala nga eh. Sapat lang para mabuhay. Hindi lang nila kayang magtrabaho para sa sarili nila. Na alam mo yung gumawa ng gawaing bahay, hindi nila kaya. Kaya kumukuha sila ng katulong. Pero kung sa ano-ano, wala silang pera. Kasi yung mga anak ng amo ko, nag-aambagan pa sila para sa sahod ng Indo doon. Tapos nung nakaraan, nanghiram pa yung amo ko ng pera doon sa matanda. Para lang may pangsahod sa akin nakarang araw. Sinahuran ako eh. Kasi alam nga napupunta ako ng dente. So, alam talaga ng amo ko, hindi siya gagastos para sa ngipin ko. Kasi ako yung gagastos. Kaya sinahuran niya ako ng maaga. Para pag nagpunta ako sa dentist, may pera ako nadala. Pero bigla siyang nanlumo nung nalaman niya sa ano, na siya pala yung magsusolder ng ano ko, ng bayaran ko. So, yun. Next. Yung akin hindi mabait masyado yung amo ko ha. Ano lang, may mga ugali. Mabait, pero hindi sobra. Lahat naman ng tao may mga ugali talaga. Ganon din yung amo ko. Thankful na lang ako kasi nga may mga may mga times na kahit papano naging mabait sila. Ayan. So, yung hindi ka uutusan, ayan, pagkatapos mo dyan, ito yung gawin mo. Ako hindi. Pinapabayaan lang ako ng amo ko kung ano yung trabaho ko. Wala siyang pakialam. Basta sinusunod-sunod ko lang din yung trabaho ko. Tatawagin niya lang ako niyan pag may ipapaluto siya. Jen, lutuan mo naman ako ng ganto para sa tanghalian ko. Ganyan lang. Wala siyang problema. Tapos walang duty list. Ayan. So, isa yan yung 6 a.m. Toothbrush, 6 to 16 a.m. toothbrush, ganyan. 6:15 to 6:30 breakfast. 6:30 to like this, clean the table. Ganyan, yung may mga ganyan-ganyan. Ibang amo may ganyan. Ako muna inunahan ko yung amo ko sa ganyan. Unang kuha niya palang sa akin doon sa agency, naglalakad kami sa daan. Sabi ko sa kanya, meron ka bang duty list? Sabi ko ganun. Sabi niya, wala akong ganyan. Sabi ko, para alam ko kung ano yung trabaho ko, para alam ko kung ano yung gagawin ko. Sabi niya, wala akong ganyan. Pero kung gusto mo, pwede naman kitang bigyan. Sabi niya, pero umabot na ako ng 2 years, wala akong natanggap ni isang papel na ito yung gawin mo, ganyan, ganyan, may oras, timetable, wala. Walang ganyan yung amo ko. Tapos, isa pa is, sasabihan ka nilang, magpahinga ka na pagtapos mo na yung trabaho mo. Hindi niya ako ginaganyan kapag may pasok yung bata. Kasi automatic na yan, nagpapahinga talaga ako agad kapag tapos na ako sa trabaho. Pagdating ng 2:00, pag wala na akong trabaho, tapos wala siyang iutos sa akin na hindi siya magpaluto ng pagkain o ganyan, o kaya kahit nandyan siya basta kumakain, mapasok agad ako sa kwarto, sabihin ko, matulog na ako, magpahinga na ako. Sabi niya, sige, sunduin mo mamaya yung bata, punta kayo ng park, ganon. So, alam niya na agad yun, or sabihin niya na may piano mamaya ha, ganyan, wag mong kalimutan yung bag. So, ganon yung ginagawa ng amo ko. So, hindi siya alam niya na automatic na. Pero pagka yung walang pasok yung bata, tapos alam niya siguro na antok-antok ako, pagod na pagod, sinasabihan niya ako pag lalabas na siya ng pinto, sabihin niya, pagtapos mo na yung gawain mo, magpahinga ka muna, tulog ka muna dun sa kwarto mo, o kaya magchat-chat yan sa akin sa gabi pag sa labas sila kumain. Jen, hindi kami dyan kakain ng dinner, pwede ka nang maligo, pagkatas mo kumain, maligo ka, tapos pwede ka na magpahinga muna sa kwarto mo. Bababa ka na lang mamaya pag darating na kami para maligo yung bata. Sabi niya ganun. So, ganyan yung amo ko. May konsiderasyon ba? Pero hindi ako pumapasok sa kwarto ko. Basta makatulog ako dyan sa taas. Ginagawa ko dito ako sa baba. Nagsi-cellphone o kaya nandun ako sa kusina.
nakaupo. Naantay silang dumating para buksan ko yung pinto para sa kanila. So, ganun yung ginagawa ko. And, yan yung mga isang mga sign na ano ko, na mabait yung amo ko. And, yan, nag-good morning sila, ganyan, nagbibigay ng thank you kapag may ginawa. Ako, always yung amo ko, kada kumakain siya nasa mesa, tas hinahainan ko, nagti-thank you yan. And also, pag nagkakamali ako, hindi ako pinapahiya sa ibang tao, hindi rin ako nasigawan. Ayan, nasigawan ako pero hindi ganun kalala. Yung galit na galit lang siya nung time na yun sa bata. Tapos, binibihisan ko yung bata, tas yung bata, grabe na yung iyak ba, ayaw na tumigil mag-isang oras na. Kasi inaway siya ng kasi sinira niya yung sa Chinese na na bulaklak. Yung may iba-ibang kulay, mahal daw yun. Sinira ng bata yung isang talaga, yung isang sanga. So nagalit yung matanda. Ngayon pinagalitan ng amo ko yung bata. Nagwala na yung bata, nagalit na, salbahe daw yung nanay niya, ganyan-ganyan. Ang dami niyang sinabi hanggang sa napikon yung nanay. Kaya nung nagmaoy na yung bata, binihisan ko, tapos inaano niya, sabi ng nanay, wag mo muna bihisan. Hindi ko narinig. Wag mo muna bihisan. Tinaasan niya na yung boses na. Dun lang ako nasigawan. Pero the rest na yung wala. Hindi ako nasigawan dito sa bahay. Especially yung amo kong lalaki. Wala. Ni minsan, hindi ko na napagalitan ako ng amo kong lalaki. Dito sa lahat sa bahay, ang pinakamabait amo kong lalaki. Pero ako yung hindi sa kanya ba. Hindi ako malapit sa kanya kasi iwas lang. Kasi syempre, nagsiselos. Kahit yung kahit anong bait pa yan, masisilosan ka talaga. Yeah. Yan. Next is, hindi ka inaano na kung may cellphone ka. Ako, nasa kusina yung cellphone ko. Kaya pagka nagagawa ng homework yung bata, tas wala naman akong gawain, nakaupo lang ako doon sa kusina nagsi-cellphone. Tas pagpupunta doon yung amo ko, baba ko lang yung cellphone, tas tayo ako. Ayan, alam niya na yan. Tas sasabihin niya sa akin, magluto ka ng ganito para sa hapunan, or magluto ka ng ganyan para sa tanghalian. So, ganun yung routine ko. Hindi ako na nagsi-cellphone ka dyan, ganyan-ganyan. Hindi ganyan yung amo ko. Tsaka pinapabayaan niya ako sa trabaho ko. Ako yung nagdidesisyon kung ano gusto kong gawin sa buhay. And natutuwa naman siya kasi nakikita niya naman na malinis yung bahay. Pero pag wala ako, parang nakalbaryo na yung bahay. Ang dami-dami ng kalat. Kaya talagang thankful yung amo ko sa akin. Next is maaga yung pasahod. Ayan. So, marami akong nabigay ngayon sa inyo, informative to kahit may marites. So, maaga magpasahod. Ayan. At may sobra yung sahod mo. May iba dyan na may pakimkim, guys. Halimbawa, yung iba, taga 100, 200, ganyan. Sa akin, walang ganyan. Masaya na ako sa 10 pesos na sobra sa 4,990. Masaya na ako dyan. So, ganyan lang yung sahod ko. And, may libreng breakfast. Pero, kasi sa ibang amo, walang pinapakain sa'yo sa umaga. Ako, kahit pa paano, binibigyan pa ako ng tinapay ng amo ko. Isang pirasong tinapay, guys, yung tag 4 sa labas. Ayan, binibigyan ako niyan. Yan yung umagahan ko. Pero, gutom na ako agad. Pinapartneran ko yan ng energy, no, kaya Milo, and then isang tinapay. Pero bumibili din ako ng extra, baka kasi hindi niya ako mabilhan. So, meron ako. And marami akong biscuit, ganyan, noodles. So, yun guys, ang noodles is nakakasama sa katawan kapag puro noodles lang kinain mo. Pwede naman na kumain ka ng noodles na may sabaw, pero yung wag mong inumin yung sabaw na madami. Kasi nga, yun yung nagkakasakit. Or kaya, yung noodles, lagyan mo ng gulay para na ma-divert yung lasa niya, mahalo sa gulay. Ayan. So, yun lang yung tip ko. Nabasa ko yun para okay lang daw kahit mag-cup noodles ka or mag-noodles ka, basta daw may mga ganyan. Huwag mong inumin yung sabaw, ganyan. Nabasahan ko lang. Dito tayo sa Hong Kong, parati ganyan pa naman pagkain natin. At saka, hindi pala utos yung amo ko, and hinahayaan nila ako na disiplinahin yung bata. Katulad kahapon, sabi ng bata sa amo ko, kaya bigla siyang nalungkot, sabi niya, etong mga parents ko, ito yung nagbibigay ng kalungkutan sa akin. Sabi ng bata, you are my parents, why are you making me sad? Sabing ganun. Dahil lang sa sinaway siya, ugali niya kasi, pabida ba, kung may nag-uusap yung dalawang tao, iistorbuhin niya yan, sisigaw siya. Yung kausap mo, ayan, halimbawa, kausap ko yung subscriber ko na nakatira din dito, sabi ko, nag-renew ka? Kailan ka matatapos? Sumigaw siya agad, Jen! Nag-uusap pa kami.
siya ba yung nakita natin nung nakaraan? Sabi ko, nakita mo, di ba, nakausap ko? Bakit kailangan mong magputol ng usapan? So, ginanon niya yung amo kong babae. Kapag nag-uusap yung babae o kaya sino, kinakat niya yung So, pinagalitan siya. Tapos, nagreklamo na siya. So, sabi niya, ayoko sa inyo, ayoko kayo maging magulang, sinasaktan niyo yung damdamin ko. Sabi ko sa kanya, nasa harap mismo kasi sumimangot na yung amo kong babae. Nasaktan, syempre. Sabi ko, mamili ka, yung nanay mo o yung nanay ko? Sabi ko sa kanya, palit tayo ng nanay. Sabi ko ganon, para masaya. Tingnan natin kung mabubuhay ka doon sa Pilipinas pag ganyan yung ugali mo. Ginanong ko talaga, tapos sinabihan ko yung bata na kapag kasi nag-uusap yung mga magulang mo, huwag kang sabat ng sabat kasi nakakabastos yun. Tapos tatanungin, paano pinalakihan ng nanay? Talagang ini-explain ko sa kanya. Nahayaan lang ako ng amo ko na anuhin siya, disiplinahin kasi para hindi sila mapahiya. Ang dami kong hanash. Thank you for watching guys and I love you all. Bye-bye.